Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters mula po sa Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa ating production side. Ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente, kasama si Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Miss Susan Aison at si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si JP. Ngayong araw pong ito, ay tayo po ay magtatampok ng mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Gayun na rin ang mga reaksyon mula sa mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at mga individual hinggil po dito sa katatapos lamang nitong Lunes na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalong-lalo na sa mga programa at serbisyo ng gobyerno, lalo na partikular sa agrikultura, sa push ng administrasyon na makahanap ng isang sustainable na source ng enerhiya sa likod ng patuloy na nagaganap na conflict o hidwaan sa gitnang silangan. Gayun na rin ang mga programa at serbisyo na napagkaloob ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na naapektuhan din ng matinding sigalot sa pagitan ng US at Iran o kaguluhan sa Middle East. And of course, kakamustahin din po natin ang ating mga kababayan, mga OFWs at Filipino diaspora living and working sa bansang Japan, partikular sa southern region ng bansang Japan, sa Kyushu, na tinamaan po ito ng matinding 7.1 magnitude na lindol. Aalamin po natin ang kanilang mga kalagayan doon. So sa puntong ito, simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa kahalagahan ng crop insurance. Insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanapbuhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Insurance ay nagsisilbing mabisang Naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo 27, kung saan binibigyang halaga ng Pangulo ang kasiguruhan o itinatawag na crop insurance para sa ating mga magsasaka. Ang kagandahan dito, hindi lamang po kasi sa mga pananim ngayon nakatuon ang crop insurance. At hindi lamang ito nakatuon sa mga magsasaka, pati sa mga mangingisda at sa mga agriculture machineries nakatuon din po ito.
at marami pang iba. At hindi lang yan, palalawigin pa ang serbisyo ng Philippine Crop Insurance. Siyempre sa direktiba na rin yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para makuha po natin ang reaksyon ng Philippine Crop Insurance Corporation hinggil sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo 27. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ang ating butihing Vice President ng Corporate Business Affairs Group ng PCIC. Walang iba kundi si Vice President Melba Manalo. Magandang umaga po, Vice President Melba Manalo, at welcome back sa programang Global na Tayo. Alright, medyo mukhang may problema tayo sa audio ni Vice President. Ulitin natin. Magandang umaga po, VP Melba. Magandang umaga po. Yan. Okay. Magandang umaga po. Ma'am, VP Melba, kunin lang po namin ang reaksyon ng PCIC dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahalagahan mismo. Nabanggit talaga ng Pangulo yung kahalagahan ng crop insurance para sa ating mga magsasaka. Go ahead po, Vice President Manalo. Okay, so una po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang po ang ating mga tagapagtulong. Of course, hati po ay we are delighted to do that from our President, BBM, na ang mga sa zona ang kapitihan na nagkakaloob ng mga benefits na nagkakaloob ng PCIC. Tapos po sa PCIC ay patuloy na magsaservisyo at ating po pag-ibig ang ating pag-report sa ating mga mahal na mga ating mga isla. And of course, palalabakin pa po namin ang ating servisyo at upang sa ganun marami pa po sa ating mga isla ang mabigyan ng servisyo. Okay po, VP Melba, nabanggit po kasi ng Pangulo na hindi lamang sa mga magsasaka ngayon nagko-concentrate ang PCIC o maging na rin sa mga iba pang sektor na agrikultura, and that includes of course the fishery sector at maging mga machineries na involved dito sa agriculture. So sa ngayon po ba, paano po ginagawa ito ng Philippine Crop Insurance? Actually, we have select insurance lines. Katulad po ng mga bangkok ng ating mga bangkok. We have insurance for rice, for corn, for livestock, for agricultural machineries, for agri and fishery machineries. At saka po meron din tayo para sa mga life and health ng ating mga magsasaka at mga other stakeholders. Okay po. Ngayon, sinabi rin po ng Pangulo na 19 billion pesos na sa loob ng mga nakalipas na taon ang nailaan ng Philippine Crop Insurance. Is that figure correct, VP Melba? 19 billion? Yes. Ito po ay, actually, totoo po yun na 19 billion for the past year na nandyan ang ating Pangulong Marcos na naibayad ng benefits of claimants at mahal na magsasaka at magsasaka. Actually po, last year we have paid for more than 4 billion pesos sa ating magsasaka. So last year lang po yun. Nakapagbayad kami. Therefore, for the past year na siya ang ating Pangulo, kami po ay nakapagbayad na ng around 90 billion pesos. Alright. So, paano po ba? Ano pang gagawin na kailangan palawigin? Dahil nabanggit din ng Pangulo na palalawigin pa ng crop insurance ang inyong serbisyo. So, ano pa hong maaaring maasahan ng ating mga kababayan, lalo na ng ating agriculture sector, sa pagpapalawig po ng programa ng PCIC? Yes, we are enhancing our programs. Ngayon po, meron na kami tinatawag na parametric insurance para hindi na pupunta sa bukid ang ating mga adjustment para tingnan ng palay, kundi memo o nakipag-MOA po kami with Pag-asa and PhilRice para gamitin ang kanilang mga satellite para po meron po tayong bagyo yung lahat ng tatamaan ng bagyo of around typhoon signal number 2 and above, automatic pong babayaran namin yun within 3 to 7 days kaya namin bayaran yun. At we have also increased the amount of cover or amount of insurance ng ating rice
At ganon din po, we have increased yung coverage ng ating coconut farmers. When we say nag-increase tayo ng coverage ng ating coconut farmers, nabanggit din po ng Pangulo yan. Talagang palalakasin din ang ating coconut industry by planting millions and millions of additional coconut trees. Pero pag sinabi nating mag-i-increase ng coverage sa coconut farmers, what do you mean by that? Magkano po ba ang pinag-uusapan natin dito at ano ang mga parameters para po dito sa coconut industry naman? Okay, our coconut industry, meron ang amount of cover po ng ating coconut industry is 2,000 per hectare. Ito po ay for the average of 1 year. And kasama po ito ang sakaling mamatay, ang ating mga coconut growers. Kasama po ito yung ating death benefit of 10,000 pesos para sa mga nag-iwan ng mga coconut growers. So, we are consumers ensuring more farmers, more coconut growers. Okay. Sige po. So, sa ngayon po, BP Melba, medyo binisita na naman tayo ng bagyo, di ba? Yung Quiapo, tapos yung Habagat, at ngayon, meron na naman tayong binabantayang low pressure area na nagpapaulan na naman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tulad dito sa Mindanao, sa Visayas, at nilubog na naman ng tubig baha ng landslide. So sa puntong yan, nakatutok na ang PCIC para sa mga crop insurance na maaaring i-avail ng ating mga kababayan muli. Yes po, lahat po ng nakasiguro sa ating tanggapan ay aming babayaran pag-file sila dalaw na yung mga talagang tinamaan na mga nabanggit. Kaya also as we have drought, kagayan, the Region 2, nagkaroon din po tayo ng drought. Actually, patuloy po ang pagbabayad natin dyan. As of June 30, we have paid around more than 400,000 farmers. And of course, may din pong 19 billion, 72 billion na nabayaran natin. Alright. And with that, BP Melba, ano po ba ang maipapahatid nyo pang mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa ating agriculture sector, sa mga darating pang panahon, lalo pat talagang nabigyan din ng pansin ng Pangulo ang Philippine Crop Insurance Corporation? I'm encouraging our farmers and fishers na po kung di ba sila nakatala sa RSPSB. Mas siguro ang magpatala po ng sila sa pinakamalapit ng Municipal Administration Office. And of course, kung sa ating tanggapan po, kung kayo naman ay RSPSA listed na, kayo po ay pumunta lang sa ating tanggapan. Karami po kami tanggapan all over the Philippines, including offices and services and satellite offices. Or sa ating po mga Municipal Administration Office, sila po ay tutulong sa inyo para kayo ay maituturo sa PCIC. Yun po, ito po ay libre. Libre po ito, katulad po ng nabanggit ng ating mahal na Pangulo, libre po siguro sa ating insurance line, rice, corn, high value crops po. Pati po high value livestock, ang ating at pasta ng ating mga mahal at mga basta, lahat po yan at kayo ay nakatala sa ating PSA. Ito po ay libre ang ating 100%. So, wala naman po kayo dapat gawin. Dapat ito kung ito ating tanggapan, mag-file ng application form at hingin lang sa inyo ang konting informasyon para po makasiguro tayo at nakasigurado sa ating mga investment. With that, BP Melba, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much, BP Melba. Thank you, kasamang Ray, and it is our pleasure. It is always our pleasure to share information and to our farmers. Magandang umaga. Ang Vice President ng Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Vice President Melba Manalo. Thank you very much po, BP Melba. And of course, tayo po ay magpapatuloy pa rin sa ating programa ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy pa rin po tayo at sa mga darating pang mga panayam natin, ang tabayanan po ninyo ang ating panayam with the Philippine Energy Research and Policy Institute kasama ang ating Executive Board Member, Attorney J. Layug. And later on, ang ating Overseas Workers Welfare Administration, makakasama naman natin
si Administrator Attorney P.Y. Kaunan at ang ating Philippine Consulate General sa Osaka, Japan, si Consul General Donna M. Rodriguez. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Hindi po, sir. Emis mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney Jay Layog. Pero bago natin makausap si Attorney Jay Layog, narito muna at pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol dito po sa SONA nitong Lunes. At dito maliwanag na binanggit ng Pangulo sa paghahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng sustainable energy para mapababa ang presyo ng kuryente, ay isinusulong talaga itong paggamit ng hydrogen at nuclear power. Narito po ang naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Po ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod po kasi sa hydrogen at nuclear power production, marami pa rin pong binanggit ang Pangulo tungkol po sa tinatawag na energy, source of energy, sustainable sources of energy. At yung pong isa sa mga talagang nagkaroon ng malakas na reaksyon ay yung kanyang naging pahayag tungkol po dito sa pagtanggal dito sa systems laws at maaaring pag-amyenda sa EPIRA law. Nasa linya na po natin ngayon ang ating komunikasyon si Attorney Jay Layog, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Magandang umaga po, Attorney Layog. Si Ray Sampang Pulit ito sa programang Global na tayo. Nanonood at nakikinig sa iyo. Thank you very much po, Attorney Jay Layog. At Attorney Layog, ano po unang yung reaksyon dito sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA nitong Lunes, especially focusing on yung paghahanap ng mga alternative and sustainable sources of energy, hydrogen, maging sa nuclear power production, at sa iba pa tulad niya, nabanggit din siya sa Malampaya, at dito po sa push na
kung maaari maamyendahan na ang IPIRA para mawala na itong systems loss na ika nga nakakaapekto rin sa presyo ng kuryente sa mga konsumidores, Attorney Layog. Opo, actually Ray, yung una kong napuna po namin ay ang focus po ng Pangulo ay maghanap Hindi ko ng marinig. alternative sources of energy, no? Yung kanya hong paghahanap ay importante dahil alam naman po natin tayo nag-aangkat ng coal at natural gas ngayon, no? So maganda ho, although yung kanyang pagpupush ho for nuclear and hydrogen, medyo matagal-tagal pa ho yan, no? But for the last 4 years, ang kanya hong sinulong naman ay yung paggamit ng mas madaming renewable energy resources. So in-expect ko namin yan, no, na patuloy ho ang ating pamahalaan na maghanap ho, no, at gamitin natin yung sariling atin, no, lalo na ho itong ating mga renewable energy. Okay. When we say renewable energy, Attorney Layog, these are, of course, ano ba ito? Geothermal and hydrogen and nuclear. Ano po? Well, pag sinabi ho natin geothermal, isang salita ho ang aming palagi sinasabi. Ang tawag ho namin dyan, big show, no? Mhm. So big, ibig sabihin BI, biomass. Ito ho yung mga municipal at agricultural waste na pwede natin gamitin. Geothermal ho. Ito ho yung init, no, sa gitna ng ating kalikasan, no, yung core of the earth. Pangatlo, ang ating solar, madami ho tayo niyan dito sa Pilipinas. Pang-apat ho, hydro. Madami rin ho tayong sources ng hydro. Pang-lima, ocean. At pang-anim ho, wind. Mhm. Yan ho ang ating mga renewable energy resources sa Pilipinas. Alright. Bago po ako dumako sa iba pang detalye ng nabanggit ni Pangulo tungkol dito sa maaring gawin ng gobyerno patungkol sa hydrogen at nuclear power production. Matanong ko lamang po, ang mga pulisiya po ba ngayon ng ng gobyerno through the Department of Energy nagiging sustainable para po sa kalalagayan ngayon ng supply ng kuryente at enerhiya sa Pilipinas sa kabila po ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan? Alam niyo po, Ray, ang maganda ho sa ginawa dito sa ating administration, simulat sa pool pa lang ho, no, nung umupo ang ating Pangulo, ay sinulong na ho niya yung renewable energy, no? Unlike previous governments, ang talagang focus ay gamitin yung sariling atin, no? So yung mga polisiya na ginawa ho ng Department of Energy ay lahat ho nakaangkla sa paggamit ng renewable energy sources, no? Ang pinaka maganda hong polisiya na meron tayo ngayon, ito ho yung ating auction, no? Yung Green Energy Auction Program. At ang dami-dami hong ngayong tinatayo na solar, wind projects dahil ho dito sa auction na ginagawa ng DOE. Annual po ang ating auction. This year ho, madami na naman tayo auction. Meron ho tayong auction for waste to energy, total ho niyan 400 megawatts. At meron din ho tayo auction for offshore wind, 3,300 megawatts. So maganda ho yung polisiya, maganda ang programa. Kailangan lang ho itayo talaga itong mga proyektong ito. But does this policies na ginagawa ngayon o in place ngayon, Attorney Layog, are this palatable for foreign investors to invest in the energy sector? Opo, very palatable. In fact, ho, kung makikita niyo yung datos, lahat ho na nag-invest ngayon sa Pilipinas sa energy sector, siguro ho, mga 90% dyan foreign investors, no? Kasi nakita ho nila yung kagandahan ng ating polisiya. Pag nanalo ho kayo doon sa green energy auction, 20-year payment po yan, no? 20 taon na ikaw ay Okay. So ito pong sige. Ang maganda ho dyan, mababaho ang ating rates for green energy auction. Alright. How about, matanong ko na rin po, Attorney Layog, nasaan na tayo pagdating dito sa isang another source of sustainable energy, solar power at electric vehicle? Kung maaari po nyo kami mabigyan ng konting paglilinaw dito. Nasaan na po tayo dito sa pag-generate ng solar power? Opo, yung ating electric vehicle program ay ang sinasabi ko nga ho, kailangan palawigin pa natin.
no, wag lang ho private sector, Mhm. sana pati ho public sector gawin na, no, Mhm. itong electric vehicle program para ho yung ating mga jeepneys mapalitan din natin ng electric vehicle. Yun Mhm. ho yung ating inaasahan para mabawasan yung paggamit ng oil. Mhm. And isa pang nabanggit ni Pangulo, yung sariling elektrisidad na pwedeng gamitin ng bawat household. Ano po? Kasi sa ngayon parang meron tayong metering system na kapag merong solar panel ang isang bahay, yung sobra pwedeng ibenta sa Meralco. Pero ah, sa isang sistema, baka naman pwede nang hindi na ibenta sa Meralco, gagamitin lang talaga ng household yun. Attorney Layog. Opo, ngayon po, Ray, katulad halimbawa po niyan, ako po ay merong solar panel sa bahay. Ang tawag ho dyan, pag kumonekta ko tayo, net metering system, no? Ibig sabihin ho, yung solar na ginagamit ko, na generate ng aking solar rooftop, ginagamit ko sa bahay at ginagamit ko rin ho pag may excess po ako, binabato ko siya sa Meralco. Okay. So, pag ganito po ang sitwasyon natin, yung solar, pati yung electric vehicle, may nabanggit si Pangulo, yung EV. Unang-una yan lang nabanggit yun sa kanyang, at least doon sa first part ng kanyang SONA. At least, tama ba ako, 40% inaasahan na maging EV o yung mga vehicles ay EV by the year 20, I think 30 or 40. So, do you Opo, think that is achievable, Atty. Layog? very, very achievable po, Ray. Actually ho, nung sumipa ang presyo ng gasolina, diesel, ang dami na ho nagsibilihan ng electric vehicle. In fact, ngayon ho, may 3 buwan na naghihintay na ho tayo pag bibili kayo ng electric vehicles. Ang dami na hong bumibili. No, nakita ho nila yung kagandahan ng paggamit ng electric vehicle, hindi na sila nagbabayad ng gasolina o diesel. Mhm. So, we can achieve that 40%. 40%. Ka- Kayang-kaya ho, baka even more Oy. ang mangyari po niyan. Alright. Now, I'm going to itong topic na ito, at least, although nabanggit po ninyo, medyo baka matagalan pa ito, yung hydrogen tsaka yung nuclear power production. Una-una, para lamang po magkaroon ng konteksto yung ating mga kababayan. Pero bago pala ako tumako doon, ito palang isa. Ito nilayig mahalaga. Sa pag-aaral po ng Philippine Energy and Policy Institute, so sa sinabi ng Pangulo, natatanggalin na ang tawag dito, yung systems loss. Kinakailangan maamyenda dyan ng EPIRA. Do you think open ang magiging ika nga po ang industriya pagdating sa pag-aamyenda sa EPIRA? At ano kaya ang provision na pwedeng ibaguhin sa EPIRA law? Alam niyo po, Ray, no, yung ating systems loss, may dalawa ho siyang components, no? Yung una hong component, yung non-technical, yung pangalawa, yung technical, no? Unahin ko yung non-technical. Kaya ho tayo nagbabayad ng systems loss, kasama po dyan yung recovery dahil ho sa mga ninanakaw na kuryente. Mhm. Ito ho yung mga jumper, yung mga electricity theft. Yan po ay unfortunately binabawi sa consumers, no? Mhm. Pwede ho bang tanggalin yan? Pwede ho, no? Kailangan lang ho paigtingin pa yung taong Mhm. Mhm. Okay, sige lang. kailangan ho ang tulong ng pamahalaan, hindi lang Mhm. ho national, pati local government po. Mhm. So, alright. So, madali bang maamyenda ang EPIRA? Meron ba dapat sa panig po ng Philippine Energy Research and Policy Institute, kung kayo po ang ikukonsulta o magbibigay ng rekomendasyon, what particular provision sa EPIRA law ang dapat baguhin? Well, yung systems loss ho naman, i-regulate yan ng ERC. No? So, hindi naman kailangan talaga amyendahan para tanggal Mhm. kung gusto natin pababain, hindi naman ho magpasa ng bagong polisiya o regulations ang ERC. Mhm. No? Pero sabi ko nga ho, yung non-technical component, kailangan ang tumulong, no, para mabawasan yung pagnanakaw ng elektrisidad. Mhm. Pero matanong, tulad ng tanong po ng iba natin mga kababayan, Atty. Layog,
Is this achievable? Ilang taon na lang, 1.5 year na lang, if I'm not mistaken, ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matagal na matagal na pong nagpupush na maamyendahan o ma-revise ang EPIRA law. I think Congressman Toby Chanco already proposed that 2016 o 2018 pa lang, pero hindi na umusad at nag-refile siya yata ulit nung bill niya. Isa't kalahating taon, sabihin na natin 2 taon na lang, patapos na ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Do you think maamyendahan in time itong EPIRA during his term? Well, alam niyo po yung amendment na IPIRA, kaya naman hong gawin, pero siguro tingi-tingi, no? Hindi yung kabuuan, no? Kasi madami ho talagang gustong palitan, no, ang iba't ibang nagsusulong ng pag-amyenda ng IPIRA. Pero ho yung mga tingi-tingi, pwede hong amyendahan. Halimbawa ho, no, may amendment to the IPIRA law na palakasin ang mandato ng ERC. No, yan ho, ginagawa na ngayon at inaasahan ho namin by year end ho, baka maipasa na yan, kasama yan sa amendment na IPIRA. Pero yung iba hong provisions, medyo mahaba-haba ho yung debate dyan, no? Lalo na yung debate sa systems laws, no? Hindi naman ho kailangan tanggalin. Sa IPIRA, pwede lang naman pababain ng ERC ho yan, yung rate ho ng systems laws. I think sa kasalukuyan, Atty. Layog, correct me if I'm wrong, parang may inimpose ang ERC pagdating sa systems laws na I think 5 to 6% lang ang maximum na pwedeng Apo. i-claim. So, ibig sabihin, pwede pang ibaba ito further. Pwede po. Pwedeng pababain. Lalo na ho kung ang pamahalaan mismo ang gagalaw na doon sa mga nagnanakaw ng electricity para di na ho kinukolekta sa atin, no? Kasi ho, sa atin ho kinukolekta yung mga nananakaw na kuryente, no? Yung mga jumpers, yung cost ho niyan, dahil may kawalan ho yan, sa atin ho binabawi, no? So yun ho, kung lumakas lang ho yung enforcement ng ating pamahalaan, hindi na kailangan bawiin sa atin yan. Ayun, okay. Kasi ang pero alam niyo mga kababayan, si Attorney J. Layog ay dati pong undersec, para hindi nakakaalam. Pero nabanggit ko na ito before. Pero si Attorney J. Layog ay former undersecretary ng Department of Energy. That's why he has an extensive experience and knowledge dito sa pinag-uusapan po natin. Speaking of that, Attorney Layog, nung po bang undersecretary kayo ng DOE, hindi pa ba napag-usapan ito o hindi pa ba na-tackle itong anumang pag-amyenda o revision sa EPIRA? Hindi ho priority yung systems laws dahil kinap naman ho ng ERC, no? Ang priority ho namin noon yung pagpapadami ng supply ng kuryente, no? Doon ho yung bababa talaga ang kuryente, no? Ngayon naman ho, inaasahan ho natin mangyayari na yan, no? Dahil ang dami-dami ho talagang tinatayo na solar and wind. Kailangan lang ho tayo maghintay-hintay ng mga 1-2 taon. Pag yan ho ay nasa sistema na natin, inaasahan ho natin bababa ang ating kuryente. And speaking of that, Attorney Layog, kung halimbawa maging successful itong pagtanggal o pagbawas sa systems laws, or in some way revision or amendment sa EPIRA law, hindi ba yan magkakaapekto sa supply ng kuryente na ibinibigay ng mga power distributors? Alam niyo ho, yung kanina ho, nung pinaliwanag ko yung non-technical, yun ho, pwedeng bawasan, no? Yung technical po na aspeto ng systems laws, yan ho yung kailangan pag-aralan, no? Kasi ho, sa bawat electricity, no, or bawat megawatt hour na dumadaan dun sa ating linya, hindi naman ho talaga 100% na i-deliver. In other words, so, part of the technical ay yung systems laws, no? Yan ho kailangan pag-aralan kasi pag binawasan niyo ho yan, baka tumaas lang ho yung charge sa atin. Lalo, no? Yan ho yung kailangan may technical study para ho pag binawasan niyo ho yan, wala hong dagdag doon sa cost ng transmission or distribution system. Pero Attorney Layog, again, correct me if I'm wrong, ang pinakamalaking porsyento na ipapataw sa consumer is yung generation charge, di ba? Ano? Tama po. Kaya nga ho, yan ang dapat pagtuunan natin ng pansin, no? Percent ng Meralco bills po natin, no? Yeah. So,
yan ho, kung mapadami natin yung mas mura na kuryente, bababa ho yung ating electricity bills. Okay. Sige. So at least yung pagbaba pa from the current 5 to 6% na pinataw ng ERC sa systems loss para i-claim ng mga ng Meralco o ng iba pang mga electric cooperative, ang pinaka ang sabi nating immediate application nung pagbabawas maibaba pa sa 5%. Ano po, Attorney Layog? Or tama po ba? Opo, pwedeng ibaba pa, basta ho ang pamahalaan mismo ang mag-strictly enforce ng ating mga batas, no? Mhm. Para mabawasan yung pagnanakaw ng kuryente. Yes. So, madami ho kasing nagnanakaw, no? Yes. Mhm. Hirap na hirap po si Meralco. Alam niyo, pag meron kayo nakikita mga komunidad, napapansin niyo ho yung linya nandun sa taas ng bubong, no? Mhm, O mhm. ng dingding. Kasi nga ho, may mga hindi ho maayos na tao na nagkakapit ho ng jumper, no? Yes. Jumper. Yun ho yung mga ni-recover ho sa ating mga consumers, no? Mhm. Mababawasan ho yan basta lang may strict enforcement. Okay. Now, Attorney, yes, opo. Attorney Layog, ito na. Hydrogen and nuclear power production. Kanina po nabanggit ko, natanong ko, is the Philippines o may mga may polisiya na ba ang Pilipinas to sustain itong push ngayon for hydrogen and nuclear power production? Handa ba tayo? Do we have the infrastructure? Do we have the right policies? Sa pag-aaral ng Philippine Energy Research and Policy Institute, handa na ba ang Pilipinas para dito? Opo, alam niyo ho, ang kagandahan doon sa hydrogen, ang DOE ho mismo nag-conduct ho siya ng auction. No? So may areas po siya na pinablik bidding ho niya. At yun ho yung binanggit na ating Pangulo. No? May mga areas po na may exploration na for hydrogen at tinitingnan ho nila kung meron nga ho doong available resources. No? So meron na hong polisiya ang pamalaan, maganda hong nagbidding na ho sila for that. No? Yung nuclear naman ho, ang dami hong hakbang na ginagawa ngayon ng DOE, no? Including ho itong mga technical studies, no? Ang dami hong study kung pwede ho bang itayo pa doon sa Bataan area, no? But at the same time, marami hong sinusulong na possible laws, no? New laws para ho maisulong ho natin yung nuclear. Ang mahalaga ho sa ating mga new technology, no, ay dapat ho talaga yung kanilang presyo na i-offer sa atin, no, ay competitive, no, para magkaroon sila ng power supply agreement. Alright. Nuclear power energy, ang nabanggit ng Pangulo, nagagamit na rin naman natin ng nuclear power, although on a smaller scale, and not unlike Japan, not unlike sabihin na natin even Malaysia, gumagamit na rin yata sila at iba pang mga bansa. So sa atin, mayroon tayong Bataan, kaya lang hindi yan Bataan Nuclear Power Plant, pero hindi natuloy hanggang ngayon. Pinag-aaralan pa rin ano po kung maibabalik o pwede pang gamitin. Ito po bang itong nuclear power production, napag-aralan po ba ng Philippine Energy Research and Policy Institute kung gaano kalaki ang maaring mai-contribute nito sa power distribution at paano ito mapapababa ang gastusin o singil sa kuryente? Alam niyo po, ang nuclear, kung maalala niyo ho, no, nagkaroon tayo ng Bataan Nuclear Plant. Kung yan lang ho ay naituloy noong unang panahon, palagay ko naiwasan ho natin yung shortage in electricity, no? Kung titingnan ho natin buong mundo, no, yung datos, maganda ho yung nuclear dahil very stable. At the same time ho ay nami-maintain na niya yung presyo niya. So kung magawa ho natin yan dito, definitely ho makakatulong yan sa ating supply. No, ang tanong na lang ho, kasi ang ating sistema dito para magkaroon ka ng power plant, lalo na yung mga malalaki, kailangan ho nila ng power supply agreement. No? At ang makakabili lang ho niyan, lalo na ganitong kalaking nuclear plant, ay Meralco. No? Pero ho, ayon sa ating batas, si Meralco, bago ho pumirma ng power supply agreement, kailangan ho nagko-conduct siya ng public bidding. No? So ang tanong na lang ho, kaya bang mag-compete, no, ng nuclear dun sa mga ibang baseload power plants, no? Katulad ng coal, ng natural gas, kaya ho ba niya na mas mura siya? At kung mas mura ang ma-offer ni nuclear, ay makakabuti po yan sa atin.
Pero will one nuclear power plant suffice to provide the energy needs of the country, Attorney Layog? Depende po, no? Yung ating Humbataan nuclear plant was 600 megawatts. Definitely in terms of base load, kailangan natin malaki-laki, more than 600 megawatts, no? Yung mga tinatayong coal plants po, usually nowadays 1,200, no? So kung magtatayo para economic ang nuclear, palagay ko minimum 1,200 megawatts. That's the minimum, 1,200 megawatts. Oho, para Pero, lang ho makamura, no? Kasi Mhm. larger in scale. Sa kasalukuyan, sa setup po at structure ng Bataan Nuclear Power Plant, kung pagbabasihan lang po natin o pag-aaralan, it doesn't have that capacity yet, yung 1,200 megawatts. Pwede po yan. Kung may magsusulong ho na private investor Mhm. at kaya niya hong lagyan ng investment, no? Kaya ho yung 1,200 megawatts. O parang i-upgrade, Attorney Layog? Opo, kaya po niya magtayo basta may pondo po siya at meron na ho siyang kontrata with Meralco. Mhm. Kaya ho magtayo ng 1,200 megawatts. Alright. Inaaral din po yan ngayon ng Meralco. Okay. Now, Attorney Layog, sa Philippine Energy Research and Policy Institute po, I know nakakarating din naman po, pinag-aralan din ninyo yung other side ng nuclear power, especially yung mga negative effects nito, especially sa mga sinasabi po ng mga environmental conscious groups natin, that it could harm the environment, especially yung lugar kung saan naroroon ang Bataan Nuclear Power Plant. Napag-aralan din po ba ng Philippine Energy Research and Policy Institute ito? Well, ngayon po ang tinitingnan po namin, no, kung saan po yung mga lugar na maaaring itayo, no, ang nuclear power plant. Kasama din ho dyan kasi yung acceptance ng community, no. Definitely ho in terms of security, no, importante din po, no, na yung lugar kung saan magtatayo yung nuclear plant ay wala hong mga issues, no. Halimbawa ho, no, kung maalala nyo yung Japan, na itayo ho nila sa isang lugar na unfortunately dahil nagkaroon ng earthquake, no, na erode ng tubig ho, no, yung nuclear power plant. So yung mga technical issues ho, yan tinitingnan ho namin Mhm. sa aming pagsusuri kung saan ang pinaka best place Mhm. for a nuclear power plant. Okay. Pero syempre, tinitingnan din po, Attorney Layog, kung earthquake prone yung area, ano ho? Opo, mahalaga po 'yon, no? Kasi ayaw ho natin magtayo ng isang planta na delikado po, no? Mhm. At baka may earthquake nga. Alright. Siguro last question na lang po, Attorney Layog. So, now that the President has mentioned hydrogen and nuclear power production, bukod pa sa iba pang mga alternative sources of sustainable energy, do you think, kailan po sa tingin ninyo may sasakatuparan ang isang nuclear energy production para naman makatulong sa gastusin ng ordinaryong mamamayang Pilipino, mapababa ang presyo ng kuryente, Attorney Layog? Alam niyo ho, yung nuclear, ayon na rin sa datos ng DOE, no? Mga 10 years in the making pa po. Wow. Medyo madami-dami yung kailangan gawin. Kasama ho dyan yung pagsulong ng bagong batas para mabigyan ng insentibo, no? Siguro ho, baka kung talaga isusulong ng pamalaan, siguro ho, mga 6 years time, kaya na natin. 6 years time. So that's way beyond Bongbong President Marcos Jr.'s term in office. Opo, way beyond. Unfortunately, no, marami ho kasi kailangan pang gawin, no, na hakbang ng pamalaan para maisulong ang nuclear. With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo at sa mga impormasyon na inyo pong ibinigay sa ating programa, lalo na sa kapakanan ng kaalaman ng ating publiko. Thank you very much po, Attorney Layog. Maraming salamat, Ray, at sa iyong mga fans. Magandang umaga po. Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layog. Ayan, so napag-usapan po namin ni Attorney J. Layog itong naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address nitong Lunes, na patungkol po dito sa mga hakbang na ginawa ng kanyang administrasyon para masiguro ang sustainable supply ng enerhiya sa kabila po ng patuloy na conflict dyan po sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, na nagbigay ng disruption sa flow ng langis mula po dyan sa Strait of Hormuz, na nakaapekto sa maraming ekonomiya at nakakaapekto pa rin hanggang ngayon sa maraming ekonomiya
sa iba't ibang bahagi ng mundo, particular dito sa Southeast Asia, particular sa ating bansa. Kahapon lamang po, tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Magkano tinaas? Napakataas. Halos nasa 5 hanggang 6 na piso sa litro ng gasolina. Sa diesel, tama ba? Halos 10 pesos sa diesel. So ganun kataas, no? Tapos siyempre patuloy pa rin umaaray ang ating mga kababayan sa presyo ng kuryente, di ba? Yung tinatawag na bill shock, di ba? Kaya ito pong ginagawa ngayon ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address noong Lunes, talagang sinabi niya na nais niyang mawala na yung systems loss na unfair ayon sa Pangulo, na pati yung consumer ang nagdadala pa, lalo na doon naman sa mga sumusunod. Yung mga nagja-jumper kasi dyan, yun ang dapat habulin talaga, yung mga nagnanakaw. Ang problema, pati tayo na sumusunod at hindi nagnanakaw at naglalagay ng tamang sistema ng kuryente, sa atin din kinukuha. Of course, kinakailangan maamyendahan dyan yung IPIRA. At of course, yung push pa rin ng Marcos administration for the hydrogen and nuclear power production. Yung nuclear power production, sabi nga ni Atty. Layog, napakalaking bagay niyan na maibaba ang presyo ng kuryente. Hindi lang presyo, kundi yung talagang steady supply ng energy sa ating mga households, di ba? Ngayon, isa pang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siyempre, hindi mawawala ito. Lagi nakapokus dito ang ating Pangulong Marcos Jr. sa kapakanan at proteksyon, pangangalaga ng ating mga overseas Filipino workers. Particular, nung pumutok po yung mga kaguluhan dyan sa Middle East. Tatandaan po natin, bago pa yung US-Iran war, meron pang Israel-Iran, di ba? Na kaguluhan at iba pa mga kaguluhan sa Middle East. At dito binigyang halaga ng Pangulo ang mga naging gampanin at nagawa ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Pakinggan po natin ang Pangulo. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Po naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi lamang po yan ng pahayag niya hinggil sa mga naging hakbang ng DMW, ng OWA at ng Administrasyon Marcos para po sa kapakanan at proteksyon ng ating mga OFW. Nasa linya po natin ngayon ang ating Overseas Workers Welfare Administration Administrator, Attorney P.Y. Kaunan. Administrator P.Y., magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Siguro po, reaction po ninyo, Administrator PY, sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA nitong Lunes na nagbigay halaga sa mga naging hakbang ng DMW at ng OWA, sa OWA na inyo pong pinangungunahan, Administrator PY. Sa amin po, ano pa rin ito, isang kumpirmasyon na alam niyo po, Sir Ray, taon-taon sa SONA ng ating pahal na Pangulo, hindi nawawala ang pagbanggit sa importansya at rekognisyon ng ating mga OFWs. Kaya naman kami ng Department of Migrant Workers po at ng iba pang mga ahensya na tumutulong sa ating mga OFWs, tuloy-tuloy po tayo at nasabi nga ng ating mahal na Pangulo, lampas 12,000 po ang siyang natulungan nating makauwi. At hindi po lamang yung pag-uwi ang ating tinulong.
nasabi po ng ating mahal na Pangulo, yung pagbalik nila sa Pilipinas at pagbigay natin ng tulong mula sa OWA, ang ating mga livelihood at reintegration programs ay talaga naman pong nung na-mention ng ating mahal na Pangulo, nakakatuwa pero nakaka-pressure sa Ray dahil ibig sabihin mas marami pa ang kailangan nating tulungan at mas kailangan pa pong pagbutihin ang ating trabaho para sa ating OFWs. Nabanggit po ng Pangulo yung Action Fund, pati yung, I think kasama na dyan yung Serbisyo Caravan, yung mga ginagawang hakbang ng OWA sa pagdadala po ng mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa iba't ibang mga embahada natin sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers. So, can we expect na magkakaroon pa ng mas malawak na ganitong mga serbisyo sa mga darating na panahon, Administrator PY? Tuloy-tuloy po tayo sa paggagawa ng mga caravan, whether abroad or dito po sa region para sa mga bumalik na mga OFWs. Abroad po, yan po ay actually ine-expect na ng ating mga kababayan na mapuntahan sila sa Ray. Hindi lamang po sa rehiyon na may tension ngayon ng Middle East, kundi sa iba't iba pa pong lugar kung saan marami ho tayong mga komunidad ng ating mga OFWs. Tayo rin po kasama ang ibang mga katuwang natin ng mga agencies, umiikot rin po tayo sa iba't ibang probinsya dahil nandito na ho yung iba nating kababayan at sabi nga ng ating mahal na Pangulo ay yung iba po ay nag-a-avail ng mga services sa job fair natin at yung iba naman po ay nag-a-avail ng mga serbisyo para magsimula sila ng livelihood o negosyo sa pagbalik nila sa Pilipinas. And of course, syempre hindi ko po makakalimutan itong mga scholarship programs na inilalatag po ng OWA sa pangunguna po ninyo. Hindi lamang para sa mga scholarship ng mga beneficiaries ng overseas Filipino workers, kundi pati mismo ang OFW. Meron na po kayo na established na scholarship program para sa kanila. Tama po yan at katuwang natin ang CHED at ang TESDA na siya rin naman pong minensyon ng ating mahal na Pangulo noong SONA ay ibig sabihin nito ay lalo nating palalakasin ang scholarship program. Ngayon nga po, Sir Ray, alam mo naman, laging dito sa show natin na sinasabi ko ang mga bagong inisyatiba ng OWA at yan po ay sa Setyembre natin bubuksan ng formal yung pong matagal na nating pangarap na OFW Academy, OWA Academy po yan. Para po yan sa ating mga OFWs na bumalik or yung iba naman po gusto pang umalis ulit. At saka syempre wag nating kakalimutan, Sir Ray, ito ay bili na bili ng mahal na Pangulo, panahon pa ni Sec Ople, ngayon pong panahon ni Sec Hans, yung mga anak ng OFWs na kailangan po nating tulungan. Kasi sila naman talaga ang dahilan kung kaya't umaalis ang ating mga kababayan, mabigyan ng magandang kinabukasan sila. Kaya tumutulong po talaga ang OWA dyan para mabigyan ng oportunidad as many as possible po within our budget na mabigyan ng scholarship at educational assistance. Okay. And of course, syempre po, Administrator PY, yung mga na-repatriate, na tulungan na ma-repatriate ng OWA, na mabigyan din ng trabaho, Administrator, dito sa Pilipinas. Marami-rami na po yan, no? At yan nga po, katuwang naman natin dyan ng Department of Labor and Employment through the different pesos po ay nagbibigay ho tayo ng oportunidad na magtrabaho po sila dito. Marami ho sa kanila ang kailangan din ng upskilling or training bago po makahanap ng mas magandang trabaho dito sa atin. Kaya sabi ko nga, hindi lamang DMW o OWA or DOLE or TESDA, ang ginawa ho natin, pinagsama-sama natin yung apat at kaya nga pumirma kami, I think a week before the SONA, ang apat pong ahensya at departamentong ito upang tulong-tulong na magbigay ng trabaho at oportunidad sa pag-upskill or training para sa ating mga kababayang bumalik sa ating bansa. Alright. Okay, with that, Administrator, alam kong meron ka nakaschedule na importanteng activity for today. I will not keep you for long. Siguro mensahe na lamang po ninyo, Administrator PY, sa mga overseas Filipino workers natin at sa mga kababayan natin dito sa loob ng bansa. Go ahead po, Administrator PY.
Sir Ray, sa ating pumahal ng mga OFWs, patuloy po kami na nandito upang tulungan po kayo. Alam ko ho, iba-iba ho ang inyong mga concerns. Natatanggap ko ho ang mga mensahe ninyo sa Facebook, sa Viber, sa WhatsApp. At kami po sa OWA handang tumulong sa inyo. At sana ho hindi nyo maramdaman na mag-isa kayo. Lagi ho kayong tatawag sa amin sa 1348 or mag-email sa owacares@owa.gov.ph or puntahan ho kami sa aming mga opisina at handa po kaming tulungan kayo. Maraming salamat po. At alam niyo po, paghuli na ay Sir Ray, yung pong pag-mention sa OFW, sabi ko nga, every SONA ng mahal na Pangulo, lagi po niyang binabanggit ang ating mga OFWs. Dahil sa simula pa lang po ng kanyang termino, klarong-klaro na napaka-importante po ng ating mga OFWs at kanilang pamilya at nakatutok po ang pamahalaan para magbigay ng serbisyo at programa para po sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat din po ang ating pong OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampag. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa puntong ito, kamustahin naman natin ang ating mga kababayan, ang ating mga overseas Filipino workers living and working sa Japan, particular sa southern region ng Japan, sa Kyushu at sa Kumamoto, na nakaramdam po ng 7.1 na lindol nitong kahapon, oras sa Japan, mga around alas 4, between 4 to 5 p.m. Japan time, naramdaman yung 7.1 na lindol. At batay po sa mga huling impormasyon mula sa international news media, may nasawi at mayroong pang ilang marami rin na nasugatan. Ang concern natin dito, of course, yung kalagayan ng ating Philippine Consulate General dyan po sa Osaka. Kasi ang Philippine Consulate General sa Osaka ang nakakasakop po dito sa Kyushu. Dyan sa Kyushu region. Yung kanilang kalalagayan, pati yung kalalagayan ng ating mga Filipino living and working in Japan. Kasama na po natin ngayon live mula po sa Japan, Osaka, Japan, si Consul General Donna M. Rodriguez. Consul General Rodriguez, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay nyo, Mr. Ray. Thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin sa ganito kaaga. Alam kong medyo katatapos lamang po ninyong makaranas itong ng lindol 7.1 na lindol dyan po sa Kyushu region. So kamusta po muna ang sitwasyon sa ngayon dyan po sa Kyushu region, Consul General Rodriguez? Opo. Sa ngayon po, so since yesterday po, kahapon ng hapon, kung saan nagkaroon po nga ng 7.1 magnitude na lindol sa Kyushu, in particular sa Kumamoto Prefecture. So nakipag-ugnayan na po kami sa ating mga Filipino community members and leaders sa area para usisain nga po kung meron pong insidente involving our nationals, no, yung mga kababayan po natin, kung meron pong nasugatan or nasawi. Since last night po, simula kagabi, wala pa naman po kaming natatanggap na report na meron pong nasugatan or nasawi sa ating mga kababayan sa Kumamoto Prefecture. Ay, that's nice to hear. So, wala pa tayo natatanggap. Wala pa po tayo natatanggap. Kagabi rin po, dahil nga po in response to the earthquake, nagpalabas na po ang ating Konsulada General dito sa
Osaka ng isang advisory sa ating mga kababayan, at ito po ay shinare na natin sa ating mga social media accounts, at sinishare na rin po ng ating Filipino communities sa Kumamoto at sa ibang areas po na karatig na prefecture sa Kyushu region po. May So nandun po sa opo. Sige po. Sige lang, go ahead po. So, nandun po sa advisory ang advice po natin sa kanila na mag-ingat nga po sila, patuloy po silang makibalita ng updates, no, at sundan po nila ang mga bilin or ang mga utos ng kanilang lokal na pamahalaan, kasi sila ang mga lokal na pamahalaan po ang nag-aayos po ng kunyari kung may evacuation na kinakailangan at iba pang emergency responses. So at hinikayat po namin sila na nga na tumawag kung nangangailangan po sila ng assistance or ng tulong sa ating Consulate General dito sa Osaka. Kung maaari ko lang po sanang ulitin, kung meron pong nangangailangan sa ating mga kababayan, tumawag po tayo sa cellphone number ng ating Consulate General sa Osaka sa 090 4036 7984. Ito po ang ating emergency hotline number po dito sa ating Consulate General. Kung kayo po or kung may kilala po kayo na nasugatan or may nangangailangan ng tulong sa atin pong Konsulado General, tumawag lang po kayo dito sa amin sa Consulate. Ulitin ko lamang po ito, Consul General. 0904, tama po ba? Yung hotline Yes number? po. 0904-036-7984. Yes po. Tama po. Tama po. And that So is kung open po yan 24 hours a day. Opo, bukas po itong number na to sa ating mga nangangailangang kababayan mula sa Kumamoto Prefecture at sa Kyushu region. Matanong ko na rin po, Consul General Rodriguez, may datos ba tayo kung ilang mga Pilipinos ang nasa Kyushu region ng Japan? Sa Kumamoto po, prefecture, meron po tayong halos 4,500 po na mga kababayan natin. Kumamoto po is about 700 kilometers away from Osaka. So medyo malayo na rin po sa amin dito sa Osaka. Pero in constant communication naman po tayo with the Filipino community members in Kumamoto, at saka po dun sa ating sa mga karatig nga po, mga PhilCom members sa mga karatig na probinsya rin sa Kumamoto, basically sa Kyushu region, Kyushu Island. Medyo malayo-layo pala, no? 700 kilometers. Medyo malayo po. South of Osaka. Parang southwestern, medyo dulo na po ito ng mababang parte ng Japan. Parang So, kung medyo south. ikukumpara sa Pilipinas, ano po, Consul Parang General, parang Batanes, Davao na no? po Parang ito. Batanes na, ganun. Or parang Hulo-Sulu sa dulo. Parang ganun. Ano na po, Mindanao area na po. kumbaga. Okay. Sige. Pero naramdaman niyo rin ba yung lindol diyan sa Osaka? Naramdaman po namin dito sa Osaka, kami po ay nasa 24th floor ng isang building. So, naramdaman po namin habang yung earthquake mismo. Although, maayos rin naman po ang kalagayan namin So, dito. sa panig ng Philippine Consulate General, sa pangunguna po niyo diyan, wala naman tayong kababayang mga nasaktan diyan. Wala rin naman po Yeah. kaming natanggap na Good news. ulat. Good news. So sa kasalukuyan po, normal na ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, yun nga po, nagpapasalamat kami at wala pong Aftershock, wala bang aftershock? Aftershock? Aftershocks po dito po sa Osaka, wala naman po, pero ang ulat po na natatanggap namin is meron pa ring paunti-unti mga aftershock doon mismo sa Kumamoto at pero hindi naman po ganoon na katindi ang mga aftershocks. So patuloy po naming minomonitor ang sitwasyon diyan nga po sa Kumamoto at sa Kyushu area, at patuloy po kaming nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan doon sa naapektuhan na lugar. So ulitin ko lang po before I let you go, Consul General Rodriguez, yung hotline number na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan, ano po, para malaman ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa
Kumamoto, dyan sa may Kyushu region. 0904-036-7984. Tama Yes po. po, tama po. Okay. With that, Consul General Rodriguez, meron pa ho ba kayo mahalagang impormasyon na gustong iparating sa ating mga kababayan, both dyan sa Japan at maging dito sa Pilipinas? Opo, gusto lang po naming ulitin na doon po sa ating mga kababayan sa Kumamoto at sa Kyushu region, sana po ay tuloy nyo pa rin pong i-monitor ang sitwasyon sa area. Kung meron po kayong nalalaman ng mga lugar na mga risk, na may risk ng landfall or ng iba pang posibleng na iwasan na po ang mga lugar na iyon. Patuloy po tayong mag-monitor at makipag-ugnayan sa ating local authorities at sundin po natin ang mga ipinag-uutos ng mga local authorities po sa area, lalong-lalo na po kung kinakailangan po ng evacuation. Ang Konsulada General po dito sa Osaka ay naka-monitor po sa sitwasyon at kung may kinakailangan nga po kayo, tumawag lang po kayo sa 090-4036-7984. So yun po ang aming hotline. With that, Consul General Rodriguez, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin and stay safe pa rin po, Consul General. Maraming salamat po, Mr. Ray. Ang ating pong Consul General Donna M. Rodriguez ng ating Philippine Consulate General sa Osaka, Japan. Hinggil po dito sa alam natin kung may mga nasaktan na Pilipino, kababayan natin, sa nangyaring lindol kahapon dyan sa Kyushu region, 7.1 magnitude na lindol. So, batay po sa impormasyon mula sa ating Philippine Consulate General sa Osaka, Japan, wala po tayong kababayan na Pilipino living and working sa Kumamoto, dyan sa may Kyushu region na nasaktan o nasawi dito sa nasabing lindol. With that, magpipili na po tayo ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng mga nakatuwang natin sa ating production side at maging sa ating master control, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan pa rin ang iba pa mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Subaybayan po ninyo ang ating English Service Program, Dateline Malacanang. Kasama si Erwin Peñano. Again, maraming salamat po and stay safe. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.